pumalag na. Pumalag na mga kababayan si Paulo Pulong Duterte dito sa mga pinaggagawa ng mga detractors sila mga kababayan na nagsasabuatan. Lalong-lalo na itong mga makakaliwa mga kababayan na mga NFA rise na leaning mga kababayan. Na dahil sa mga kadisperadahan nila, lumalabas na sila ay katawa-tawa. Panoorin nyo pa mga kababayan ha. Naglabas po ng matinding pahayag. Ito pong si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Paulo Pulong Duterte. Laban sa anyay walang prenong atake sa pamilya Duterte. Partikular na sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Wala talagang tigil no ang kanilang mga kababayan. Hindi nagpapasko ang mga gunggong na to mga kababayan sa pagsira kay VP Sara. Ayon sa mambabatas, nakakatawa ngunit nakakainsulto ang umano'y selective moral outrage ng ilang sektor. Aside sa nakakatawa mga kababayan ang kanilang mga pagmumukha. Sina Dilima, sina Francine Castro mga kababayan. Itong grupo ni na Niwi na yung Niwi anong pangalan? Percivalis, Tiktikis, Aklais. Yung mga reject ng mga itsura mga kababayan. Nakakatawa. Ang tanong dyan, represent ba talaga sila sa sektor? Kung saan Kunwari mas lang. napapatawad pa daw ang may hatol na o yung may found guilty. Oo pala. Sila Francine Castro mga kababayan, convicted criminal na mga kababayan Francine Castro at sa Tour Ocampo. Nababaliktad pa ang naratiba mga kababayan, sila pa daw ang inaapi. Convicted sa korte habang hinuhusgahan yung mga wala pang kaso o ebidensya. Puntahan natin yung post ni Congressman Pulong Duterte sa kanyang social media. Ang sabi ni Pulong! Sabay nating basahin po mga kapartner. Ito yung sinabi niya. Ito po yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte. Pakinggan po natin. Parang nasa sayawan na. Nakakatawa pero nakaka-insulto. Kung paano nagiging selective ang moral outrage ng iilan dito sa bansa. Kapag may conviction, na-affirm na ng korte, biglang may pasimpati, may pa-context, may pa-nonchalance, parang okay lang, parang minor detail lang na may hatol na. Ito yung pinagtataka. Hindi po ba meron ng sa RTC pa lang, pinatawad na, merong child abuse na nangyari. Doon kay sa Tour Ocampo, doon po kay Franz Castro, at recently lang, ibinasura po ng Court of Appeals yung kanilang hiling po, mga kapartner. So, convicted po talaga sila. Pero ang pinagtataka nitong si Congressman Pulong Duterte, pagdating dito, bakit parang choosy? Pagdating sa kanyang kapatid, ito yung kanyang sinabi, Pagdating kay Vice President Sara Duterte, na wala namang kaso, wala namang ebidensya, wala namang desisyon ng korte, grabe ang atake. Trial by publicity agad, guilty agad, walang preno. Pero yung mga aw. Ay, mga naging attack dog guilty na, convicted na, ayun, hindi balanse, may double standards kumbaga. Sabi pa dito ni Congressman Pulong, so ganito na pala ngayon, o sa ganito na ba ngayon? Mas madaling patawarin ang may hatol kaysa sa inakusahan pa lang. Basta Duterte kasi kayo, sir. Sa panahon kasi ngayon, lahat po ng problema, lahat ng mga pinagdadaanan, lahat ng mga pangyayari ngayon dahil kay mga Duterte. Lahat isisingit sa panahon niya ni Duterte. Kahit na umupo ang dating administrasyon, bumaba na lang ang administrasyon, napakalaki po ng grado ibinigay niya sa taong bayan. Hanggang ngayon, ang kasalanan pa rin ay mga Duterte. Sabi pa rito, let's call it what it is. Ito nabanggit nga natin double standard. Ang mga mahilig magsalita tungkol sa human rights, sila pa ang bumabasura sa presumption of innocence. Sabi nila, selective justice nga 'di ba? Sila daw tong nagsusulong ng karapatang pantao, 'di ba? Napakagandang pakinggan. Pero pag kanilang kabaro yung natamaan ng batas, ay hindi, walang human rights. Human rights nila
ano yan, false allegation. Yun nga wala pang kaso, o di kaya ay wala pang desisyon ang korte na nagpapatunay na siya ba talaga ay nagnakaw, grabe na kayo makahusga. Pero hindi nyo hinusgahan itong nangyari na pinatawan ng guilty verdict ng hukom ng korte, convicted na si Franz Castro sa Turo Campo. Parang may hindi wala kasalanan sila. Ano ba talaga yun? Kung pabor sa inyo, may justice. Halimbawa, merong ano sa kanila, merong papabor sa kanila ang korte, no? Marami yan sila eh. Marami kasing sinampa ng kaso laban sa kanila. Tapos pag paburables ang desisyon sa kanila, itong mga makakaliwang grupo, talagang mananaig ang hustisya. Kapag nakuha nilang desisyon, may hustisya. Pagka hindi pabor sa kanilang desisyon, walang hustisya. May failure of justice. Di po ba? Parang kagaya nito. Hindi nila nakuha yung desisyon, paborableng desisyon. May mali dyan. Ginigipit. Pero pag nakakuha kayo ng buhay pa ang hustisya. Tapos pag halimbawa yung kay Kian De Los Santos, di ba? Yung sinampahan ng kaso during Duterte administration yun na ginamit naman laban sa Duterte administration. Kesyo, yun daw yung isa sa mga nagpapatunay ng EJK. Kung totoo pa yun, dapat itinago yun. Pwedeng gawin yun ng pamahalaan na hindi mapanagot yung mga pulis Pero napanagot, convicted. May decision pa yung Korte Suprema. Sasabihin nila, may hustisya, buhay pa ang hustisya. Pero pag hindi pabor sa inyo yung desisyon, pangit, hindi buhay ang hustisya. Ito yung punto ni Congressman Pulong. Ang mga mahilig magsalita tungkol sa human rights, sila pa ang unang bumabasura sa presumption of innocence. Ano yung presumption of innocence? Wala pa ang desisyon yung korte. Kayo nga, humiling pa nga kayo hanggang sa Korte Suprema, talo kayo sa local court, talo kayo ngayon sa CA, humihiling pa kayo doon sa Supreme Court. Dito kay Vice President Sara Duterte, panay akusasyon lang, tapos grabe kayo akusa na parang meron ng kasalanan. Ito nga, napatunayan ng Regional Trial Court, napatunayan ng Court of Appeals na may kasalanan, hindi nyo... Ang mga sabi pa, dagdag pa ni Congressman Pulong, ang mga palaging sumisigaw ng rule of law, sila pa ang unang lumalabag dito kapag hindi pabor sa kanila ang narrative. Mga law bender yan sila. Basta pabor sa kanila, may batas. Umiira lang hustisya. Pag hindi pabor sa kanila, failure. Sympathy should never replace accountability, and accusation should never replace proof. Kung ang may kasalanan ay pinalalampas habang ang walang kaso ay pinupunit sa publiko, then the problem is not the Dutertes. The problem is the hypocrisy. Mga hipokrita. Sabi pa dito ni Congressman Pulong, klaro na kaayo ni sa kadaghanang Pilipino. Malinaw daw ito sa mga nakararaming Pilipino. Tago na France. Tago ka na raw, Castro. Pero meron pa silang meron pa silang desisyon doon sa Korte Suprema Etong napatunayang guilty, bakit wala tayong kasalanan? Biruin mo, kongresista, involved sa mga ganyan. Kesyo, tinutulungan daw nila. Kung tinulungan nila, bakit hindi sila nagpatulong sa mga pulis? Bakit hindi sila nagpatulong kung meron silang rescue mission? Aba? Ano kayo, Avengers? So yun po yung punto ni Congressman Pulong Duterte. Mga angbudyo na sila kay Inday, gusto nila na malugmok. Si Rosalinda Taguba. Dito tayo ngayon sa sinabi naman ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo naman po, meron pong inilabas na mga akusasyon. Itong si certain Ramil Madriaga na kesyo involved daw sa nasa circle daw ni Vice President Sara Duterte, former President Rodrigo Duterte. Binulgar niya na nakinabang daw sa pera sa Pogo. So, biruin nyo, sa 2022 elections, kahit mataas na sa survey ang si Vice President Sara Duterte, noon ay Mayor Sara Duterte. In fact,
pagtatakbo siya na presidente, frontrunner din yan, kailangan pa niya ng budget mula sa Pogo. Kailangan pa niya ng pera mula sa drug lord. Para lang matalo si ngayon Senador Kiko Pangilinan. Sino pa bang tumakbo noong 2022 election, ha? Tingnan niya natin, Vice Presidential. Oh, at least alam natin 2022. Tingnan niya natin, sino bang mga tumakbo, okay, sa pagka Vice President. Ito mga kapartner, ito. Sinabi kasi na nangailangan daw ng pera mula drug lord, mula sa Pogo at ano pang illegal na ginagawa itong si Vice President Sara Duterte para lang manalo, para gamitin sa kanyang 2022 elections. Kailangan daw niya ito para talunin ang mga kanyang mga katunggali. Sino ba ang kanyang mga katunggali? Una, si Walden Bello. Malakas ba to? Yung kilala si Walden Bello, ito yung nanggulo sa nanggulo sa debate ng sa debate ng SMNI. Kalaban ni BP Sara yan. Kailangan daw niya ng pera mula sa Pogo at drug lord para lang matalo itong si Walden Bello. Kilala niyo ba to? Sino pa ang kalaban niya? Si Manny Lopez ng WPP. Isa pa, Lito Atienza ng PROMD. Si Francis bago si Francis Pangilinan, si Willie Ong, Doc Willie Ong, okay? Rizalito David, Carlos Serapio. Ito, si Kiko Pangilinan. Ibanggamo, Mayor Sara Duterte noon versus Senador Kiko Pangilinan. Isa pa ang malakas na kandidato noon, Tito Soto. Yung mga nabanggit natin, yun ang mga tinalo ni Vice President Sara Duterte ngayon. Okay, ha? Kailangan para matalo yung biruin nyo. 2022, tingnan nga natin yung 2022 presidential election. Ano ba yung naging resulta? Ano ba ang resulta? Okay? Si Bongbong Marcos, mga kapartner, nakakuha ng 31.6 million votes. Si Leni Robredo naman nakakuha ng 15.03 million votes. Okay? Si Manny Pacquiao 3.6 million votes. Okay? 31 ang nakuha million ni Bongbong Marcos. Dito tayo sa Vice Presidential, no? Si BP Sara nakakuha ng 32.2, mas mataas pa sa presidente. Ang kanyang kalaban hindi man lang tumuntong sa 10 million. Si Francis Kiko Pangilinan 9.3 million. Tito Soto 8.2 million. Kahit na doon sa mga survey talagang lamang na lamang si Vice President Sara Duterte kasi katatapos lang ng Duterte administration, bumaba si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may mataas na rating. So automatic, nadadama yung kanyang anak. Dapat nga tumakbo sa pagka-presidente itong si Vice President Sara. Nangunguna din siya. Tapos sasabihin na kailangan niya ng pera para manalo doon sa mga katunggali. Eto mga kapartners, meron pong pahayag. Bumuelta po si Vice President Sara Duterte. Sabi niya, I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga. Wala daw siyang personal na relasyon dito kay Ramil Madriaga. Nor have I ever given him instruction of any kind. Yung claim kasi nitong si certain Ramil Madriaga, inutos-utusan daw din ito ni Vice President Sara. I have never visited him in prison. Diba sinabi ito ng na binisita daw siya, pati nga si Trillanes din nagsabi ba ata yun? Binisita siya. Pero merong interview kay kay Secretary John Vic Rimulya. Wala, hindi niya binisita si Ramil. Wala nasira tuloy yung script. Mismo si Congressman John Vic Rimulya ng DILG, under niya ang BJMP. Nagsabi na hindi naman bumisita itong si Vice President Sara Duterte kay Ramil Madriaga. Sabi pa dito, BP Sara, I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. Hindi siya bumisita, hindi siya nagbigay ng instruction, hindi rin nito nakausap itong si Madriaga. Okay? The photographs he submitted are unrelated images taken during public events
where I was present. Yung mga larawan, di ba? Magkatabi daw sila nun eh. Yung mga ipinakita, lahat naman. Actually, nung time pala na yon, bukas si BP Sara na makipag-selfie sa lahat ng nandun. Kahit nga nung doon sa nung pumunta si Vice President Sara Duterte sa Japan. 2 araw yon sa Tokyo at saka sa yung isa. Nalimutan ko na. Lahat ng mga OFW, ang dami nila doon, libo-libo yon. Pwedeng makapagpa-picture sa kanya. Doon stricto pa naman yung venue. Kung anong time lang nirentahan mo, doon lang talaga 15 minutes. Dapat pack up na kayo, wala na kayo doon. So, ang ginawa, kasi lagpas-lagpas na doon sa time, doon na sa labas. Wala ding sariling ilaw doon. Nagpailaw na lang ng cellphone para lang makapagpa-picture ang lahat ng mga tao. So, ibig sabihin, pag may picture, mayroong involved agad. Pwede namang tagahanga. So, ang sabi niya dito, the photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. Mr. Madriaga has offered no proof. Walang katibayan. No documents. Walang mga dokumento. No corroboration. Only accusations, bare allegations, mga akusasyon, mga aligasyon. No matter how loudly repeated, kahit ilang ulit daw itong banggitin, amount to nothing more than noise. Ingay lang daw ito. Walang, kumbaga sa ginagamit ko lagi na termino, same as useless. Mr. Madriaga, who is currently facing serious criminal charges and has a prior criminal record, appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. Kung pagbabasehan natin ang payag nito ni Vice President Sara Duterte, desperado lang daw itong si Madriaga para makalaya. Nagpapagamit daw para sa paninira sa kanya. Meron kasi itong mga kasong kriminal na kinakaharap. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na out of desperation yan, kaya kung ano-ano lang tinatanggap ng mga offer para lang ma-release siya sa pagkabilanggo, sa detention. He is now disseminating false statement to government authorities as part. Okay, ito matinding pahayag ni Vice President Sara Duterte po, mga kapartner. Sabi niya, he is now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. So, ito daw mga pinapakalat na mga pahayag ni Madriaga, lalo na yung mga nagpapalaki din dito sa mga testimonya. Nagpapalaki, kumbaga, parang ginagatungan itong testimonya ni Madriaga po, mga kapartner. At ipinapakalat, pinaparinig sa mga government authorities. Parte daw, bahagi raw ng effort para hadlangan ang posibleng kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa pagkapresidente sa 2028. In short, mga paninira lang. Paninirang, syempre, siya yung frontrunner. Biruin nyo. Pero kung kayo ay naniniwala na pera lang ng... Walang support mula sa taong bayan si BP Sara kasi pera ng galing sa Pogo, galing sa bakit maninira pa kayo? Bakit ayaw na lang harapin ng mano a mano, di ba? Mano a mano sa halalan, mga kapartner. Sabi ni Junvic Remulla, walang katibayan na pumunta si Vice President Sara. Parang nabanggit niya, bumisita, mabilis lang naman daw, nagkumustahan lang. Doon naman ito kay dating Congressman Arnie Teves. After October pa atin, after nun, wala na. So, mismong si Secretary Junvic Remulla na nagpasinungaling dito, mga kapartner. Security guard lang ata to Piruin mo, sabi niya, claim niya parang pinabuo siya ng BPSPG. Tapos hindi pala siya PMA, hindi nga siya yata sundalo. Security guard lang ata to Nako po.